Noong araw, may isang batang nagngangalang Miyog. Siya ay kakaiba dahil napakaliit niya, halos kalahati lang ng isang normal na bata. Ngunit sa kabila nito, napakalaki ng kanyang pangarap. Balang araw, tutulungan ko sina nanay at tatay. Iahon ko kami sa hirap. Araw-araw, hirap na hirap sa trabaho ang kanyang mga magulang. Pagod na pagod sila sa paghahanap buhay. Gusto ko po sanang tumulong sa inyo. Nanay, tatay. Huwag ka nang tumulong. Maliit ka pa. Wala kang maitutulong, baka makaperwisyo ka lang. Nalulungkot si Miyog pero hindi siya sumusuko. Tuwing umaalis ang kanyang mga magulang, palihim niyang nililinis ang kanilang bahay at pati ang paligid nito. Kahit ganito lang makakatulong din ako. Ngunit, hindi ito napapansin ng kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw, may mangyayaring magbabago sa buhay ni Miyog. Isang gabi, nag-uusap ang mag-asawa. Kahit anong sipag natin, hindi pa rin tayo umaahon sa kahirapan. Habang tumatagal, lalo lang tayong naghihirap. Simula nang ipanganak ang anak natin, parang sinundan na tayo ng malas. Wala pa siyang naitutulong. Ngunit, hindi nila alam, naririnig pala sila ni Miyog. Ganun ba ako? Wala akong silbi. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang narinig, nagpasya si Miyog na umalis upang mag-isip. Buong gabi, umiyak siya ng umiyak. Kinabukasan, madaling araw, nagpasya si Miyog na umalis. Umalis si Miyog at nag-iwan ng sulat sa harap ng kanilang bahay. Biham, dito niya isinulat ang kanyang sama ng loob. Huminto siya sandali. Isinusumpa ko. Balang araw, magiging malaki rin ako. Magiging kahanga-hanga ako. At mararamdaman ninyo ang halaga ko. Ang sa kanyang pagtakbo palayo, kasabay nito ang pagpatak ng kanyang mga luha. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin napapansin ng kanyang mga magulang na nawawala si Miyog. Akala nila, nasa kanyang kwarto lang ito. Ngunit isang gabi, pag-uwi nila, Bakit ang dumi ng bahay? Pati sa labas, ang kalat ng hindi nagtagal. Nagkasakit ang ama ni Miyog dahil sa maruming paligid at mga insektong dumami sa kanilang tahanan. Doon nila napagtanto, Si Miyog, siya pala ang naglilinis at ngayon wala na siya. ilang linggo siyang hinanap ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito natagpuan. Miyog, anak, kung nandito ka lang sana, maayos pa ang kalagayan ng iyong ama. Sa kanyang pagmulat, may isang nakakasilaw na liwanag at sa kanyang harapan, tumubo ang isang kakaibang puno na may bunga. Kasabay nito, nakita niya ang sulat ni Miyog at binasa niya ito. Habang lumilipas ang panahon, dumami ang mga punong ito at naging napakahalaga sa mga tao. Mula ugat hanggang dahon, lahat ay napapakinabangan, pagkain, inumin, gamot, at marami pang iba.
Siguro, si Miyog ang punong ito. Nagkamali ako, sinabi kong wala siyang pakinabang. Hindi nagtagal, tinawag nila itong punong niyog hanggang sa kalaunan, naging punong niyog. Hanggang ngayon, patuloy na tinatangkilik at pinapakinabangan ng mga tao ang puno ng niyog. Dito nagmumula ang ilan sa mga ipinagmamalaking produkto ng Pilipinas. Minsan, hindi agad natin napapansin ang kabutihan at sakripisyo ng iba. Kaya mahalagang matuto tayong maging mapagmasid at marunong magpasalamat sa mga tahimik na tumutulong sa atin. Isang paalala na kahit ang tila maliit o minamaliit ay maaaring maging pinakamatimbang at pinakamahalaga balang araw.